Sa lungsod ng Baguio, sa ibabaw ng Dominican Hill, nakatayo ang isang gusaling matagal nang inabandona, ang Diplomat Hotel. Sa araw, isa lamang itong lumang estruktura na pinupuntahan ng mga turista para sa litrato. Ngunit sa gabi, nagiging ibang lugar ito. Isang lugar kung saan ang hangin ay tila may kasamang bulong. Kung saan ang mga anino ay gumagalaw kahit walang tao. At kung saan may nagsasabing, may naglalakad na madre na walang mukha. Ang kwentong ito ay tungkol kay Marco, isang vlogger na kilala sa pagpunta sa mga haunted na lugar. Guys, tonight, pupunta tayo sa isa sa pinaka-haunted places sa Pilipinas, sabi niya sa camera habang nasa loob ng sasakyan. Kasama niya ang dalawang kaibigan, si Liza at si Ron. Diplomat Hotel, sabi ni Ron habang nakangiti, pero halatang kinakabahan. Hindi ba dito yung may maltong madre? Tanong ni Liza. Tumawa si Marco. Story lang yun para takutin ang turista. Pero hindi niya alam. May mga kwento na hindi gawa-gawa. At may mga espiritu na hindi gustong gambulin. Habang paakyat ang sasakyan nila sa Dominican Hill, unti-unting nagbago ang pakiramdam ng paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Parang walang ibon. Walang aso. Walang kahit anong tunog. Pagdating nila sa gate ng Diplomat Hotel, nakita nila ang lumang gusali na tila nakatingin sa kanila. Ang mga bintana nito ay parang mga mata. Mga matang nagmamasid. Okay. Creepy na agad, bulong ni Liza. Binuksan ni Marco ang camera. Time check guys, 11:47 PM. Papasok na tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Hangangin ng malakas. At sa hangin na iyon, parang may narinig si Ron. Mahinang dasal. Marco, sabi niya. Ano, may narinig ka ba? Wala. Pero malinaw sa tenga ni Ron ang narinig niya. Isang mahina, malungkot, at paulit-ulit na dasal. Avenue Maria. Avenue Maria. Avenue Maria. Pumasok sila sa loob ng hotel. Ang sahig ay puno ng alikabok. Ang mga dingding ay may mga lumang graffiti. Ngunit kahit mukhang matagal nang walang tao, may pakiramdam na may kasama sila. Hoy, bakit ganyan? Sabi niya. Baka lobat, sabi ni Liza. Pero bagong battery iyon. Biglang may malakas na kalabog mula sa dulo ng hallway. Boom! Napatalon silang tatlo. Anong yun? Tanong ni Liza. Tahimik. Walang sagot. Dahan-daang nilapitan ni Marco ang dulo ng hallway. Habang papalapit siya, may nakita siya. Sa dulong koridor, may nakatayong babaeng nakaputi. Mahaba ang damit. May belo sa ulo. Isang madre. Hello. Tawag ni Marco. Hindi ito gumalaw. Hindi rin nagsalita. Tumayo lang ito sa dilim. Parang naghihintay. Oy, may caretaker ba dito? Sigaw ni Ron. Walang sagot. Lumapit pa sila. Pero biglang, nawala ang ilaw ng flashlight. At nang bumalik ang liwanag, wala na ang madre. Guys, nakita nyo yon? Tanong ni Liza na nanginginig ang boses. Baka tao lang yon, sabi ni Marco. Pero kahit siya, hindi na sigurado. Dahil habang nakatingin siya sa sahig, may napansin siyang kakaiba. May mga basang bakas ng paa sa alikabok. Ngunit hindi ito paa ng tao. Mukhang paa ng taong nakapaa. At ang mga bakas ay papunta sa isang lumang hagdan pababa sa basement. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Guys, sabi ni Ron, hindi tayo dapat bumaba doon. Pero ngumiti si Marco sa camera. Guys, mukhang doon papunta ang maltong madre. At sinabi niya ang isang bagay na pagsisisihan nila. Let's follow her. Habang bumababa sila sa hagdan. Habang bumababa sila sa hagdan, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang pakiramdam. At mas lumalakas ang tunog ng dasal. Avenue Maria. Avenue Maria. Avenue Maria. Pero ang mas nakakatakot, hindi lang iisang boses ang nagdadasal. Marami sila, parang 12-dosenang madre, at lahat sila ang gagaling sa ilalim ng hotel. At sa oras na iyon, hindi pa alam ni Marco na ang Diplomat Hotel ay dating lugar ng madugong trahedya noong digmaan, kung saan pinatay ang maraming madre, at kung saan ang ilan sa kanila ay hindi kailanman umalis.